Nakita mo na ba ang isang lumulutang na shipping container sa dagat? Huwag mo lang itong palampasin dahil ang laman nito ay maaaring magpayaman sa iyo agad-agad bawat taon. Napakaraming container sa buong mundo ang natataboy sa dagat tuwing bagyo. Hindi dahil nagkamali ang crew, ang mga modernong container ship ay nagtatambak ng mga kahon na parang gumagalaw na skyscraper at kapag hinarap nila ang matinding panahon, wala talagang makakontrol kung ano ang nananatili sa deck. Kaya ang tanong, bakit hindi na lang bumalik ang barko at kunin ang mga ito? Ang sagot ay simple, hindi ito sulit. Ang isang recovery operation ay nangangailangan ng mga espesyal na salvage vessel, mabigat na kagamitan, sanay na crew, at tamang kondisyon ng dagat. Ang gastos ng lahat ng ito ay kadalasan mas mataas pa kaysa sa halaga ng container at ng laman nito. At dahil ang kargamento ay karaniwang insured na ang pagkawala dahil sa matinding panahon ay kinikilala at tinatanggap na ng sistema ng pagpapadala. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga container na ito ay karaniwang may isa sa dalawang katapusan. Karamihan ay kalaunan ay pinapasukan ng tubig at lulubog sa ilalim ng dagat. Ang iilan naman ay nananatiling lumulutang, tinutulak ng agos ng karagatan at hangin hanggang sa dumating sa landas. Ng isang sobrang maswerte. Sa puntong iyon nagiging totoong ocean treasure ito. May mga tao na nagbukas at wala lang laman kundi mga lobo, laruan o murang gamit sa bahay. Ang iba naman ay nakakadiskubre ng mga kahon ng electronics, brand new na laptop, telepono o kahit sasakyan na hindi pa nagagamit sa kalsada. Kaya sa susunod na hindi dumating sa oras ang iyong shipment, may pagkakataon na hindi ito basta nawala. Maaring naging kayamanan na ito ng iba. Hindi mo aakalain, pero ang malalaking container ship na may bigat na 10,000 tonelada ay hindi kayang dumaan sa yelo ng mag-isa. Kailangan nilang sumunod sa isang mas maliit na icebreaker para makatawid ng ligtas. Iba kasi ang istruktura at materyales ng karaniwang cargo ship, takot sila sa yelo. Samantalang ang icebreakers ay sadyang idinisenyo para harapin ito. Dahil dito, may mga nagtatanong, bakit hindi na lang pagsamahin ang cargo ship at icebreaker sa iisang barko? Nakakatuwa dahil ginawa na ito ng Russia. Binuo nila ang isang tunay na ice-breaking cargo ship na ginagamit sa Northern Sea Route. Simple pero matalino ang konsepto nito. Habang naghahatid ng kargamento, siya rin ang gumagawa ng daan sa yelo para sa iba pang cargo ship. Kaya rin nitong magsakay ng mga sasakyan kasama ang kanilang kargamento bilang isang buo. Pagdating sa destinasyon, sabay-sabay na ibinababa ang lahat gamit ang isang gantry crane at minsan mismong yelo pa ang nagsisilbing suporta, hindi na kailangan ng pantalan. Mas mahalaga pa, hindi pangkaraniwang komersyal na produkto ang dala nito. Ang kargamento niya ay mga pangunahing supply para mabuhay. Gasolina, kagamitan, sasakyan, at mga basic na pangangailangan na inihahatid sa mga Arctic port, polar na bayan, energy facilities, at research stations. Sa maraming lugar na ito, isang beses lang sa isang taon may pagkakataong makatanggap ng supply. At ang barkong ito lang ang kayang gumawa ng biyahe ng epektibo. May kapalit ang kakayahang ito. Isinakripisyo ang fuel efficiency, tinanggal ang bulbous bow na pangtipid sa gasolina at pinalitan ng hugis hull na umaakyat sa yelo at dinudurog ito. Ang unahan at waterline ng barko ay binalutan ng makapal at armored na bakal dahil inaasahang paulit-ulit itong babangga sa yelo. Klaro ang trade-off. Sa normal na bukas na dagat, mabagal ito. Mas malakas sa konsumo ng fuel at mas mahal patakbuhin kaysa sa karaniwang cargo ship. Kaya hindi praktikal para sa malawakang gamit. Pero dahil doon mismo, naging hindi mapapalitan ang papel nito sa nagyayelong karagatan ng mundo. Kung may nag-alok sa iyo ng $1.5 million kada taon para alagaan ang isang parola, tatanggapin mo ba agad? Sa una, parang madaling pera ito. Walang opisina, walang tao, puro dagat, tanawin at katahimikan. Pero yun ang hindi totoong trabaho. Magtatrabaho ka halos 50 miles sa dagat, kung saan ang mga alon ay maaaring umabot ng 52 feet at ang hangin ay sobrang lakas na kahit ang kape mo ay natatapon. Sa mga malalakas na gabi,
Pakiramdam mo parang yuyugyog ang buong tore bago pa man maabot ang kape mo sa tasa. At kahit ganoon, kailangan mo pa ring magbantay ng 4 na oras sa gabi at bumalik agad sa trabaho pagkatapos. Pagkatapos ng pagsikat ng araw. Ang trabahong ito hindi tungkol sa pag-enjoy sa tanawin, tungkol ito sa pagpapatakbo ng parola. Sa ngayon, karamihan ng mga sistema ay automatiko, pero kailangan pa ring inspeksyonin ang kagamitan, subukan ang backup power, linisin ang asin at kalawang at siguraduhin na gumagana ang lahat. Dahil kung masira ang ilaw sa maling oras, ang panganib ay hindi lang mananatili sa shore kundi sa dagat din. Ang karamihan ng tao ay hindi kakayanin ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang bagyo, kundi ang pagiging malayo sa ibang tao. Walang kapitbahay. Minsan, maaaring araw-araw kang hindi makakita ng ibang tao. Kaya maging tapat ka. Tatanggapin mo pa rin ba ang trabahong ito para sa $1.5 million kada taon?